Guys, buhay ko sa shelter masyadong complicated. Sabihin ko lang po sa inyo, talagang masyado pong mahirap sa shelter ko. Kailangan mong piliin mo yung tao na kakausapin mo sa shelter, kakaibiganin mo, kasi iba-iba po yung lahi ng mga tao doon. At iba-iba din po yung mind nila. So yung ano ko po, yung nakakausap ko lang po doon ay isa lang. So mabait naman po kasi nakarelate po siya ng Pilipinong dahil may sister-in-law siyang Pilipino. So maano po yung naman po yung yan na lang, ganyan na lang. Po yung sitwasyon ko po doon, mahirap. Yung itong naging kaibigan ko din po doon sa loob ay former teacher po siya, pero nagkikimo. So sabi niya 2 linggo na lang daw siyang matatapos na yung chemo niya at babalik na po siya sa kanyang trabaho. Sana ako din po ay makakahanap na rin po ako ng malilipatan, kasi wala po talaga tayong ibang choice po, kundi ayaw ko pong lumipat-lipat ng shelter, kasi yung katawan ko po ngayon parang pantal-pantal na po sa puro na po puro kagat ng bed bugs So kung tanungin po niyo ako sa buhay sa shelter kung maganda ba, maganda naman po yung buhay sa shelter, no. Okay naman po yung kaya lang sa pagdating po sa pagkain, wag po nating aasahan na mayroon po tayong magandang mapipilian ng pagkain, di ba? Kasi ang pagkain ng shelter, guys, ay kung ano po yung siniserve doon, yun lang po yun. Wala ka na pong ibang mapipilian. Dahil mga donation po yung mga pagkain doon. Katulad po ngayon ng pagkain doon yung kaninang umaga. May cereal po, may oatmeal, at may din po, may oatmeal, tapos may ito po yung ginagamot ko po ngayon. Yan po yung mga kinakagat po ng mga tawag nilang bed bugs. So kumpara po sa akin, hindi po ako namimili po ng mga kung ano po yung kakainin natin doon. Kaya lang para sa akin po yung pagkain, kapag mayroon naman akong ginawan po ako nila ng ng mga Latino, nagpagawa po ako sa kanila ng ng guacamole. Yun po yung kinakain ko ngayon. Alam po yun, yung nakatulong dito sa pangangati ko po ay baking soda. Baking soda po yung nakagaling po dito sa mga kagat sa ating braso. So mahirap po yung buhay. Ikukwento ko lang po sa inyo kung sino po yung nakaranas po na magiging homeless, na nakatira po sa shelter. Ang shelter po hindi po masama. 24 hours po yung nagbabantay doon. Ang problema lang po yung pagkain. Hindi naman po din yun nga sabi ng anak ko si Brian na gusto niya ng lutong pagkain. Ako po, namimiss ko talaga yung luto kong Pilipino, no, sa pagkain lang. Namimiss ko yung lutong Pilipino. So, galing na dito. Ito na lang. Kasi kinagatan na naman ng
Yung mga pantal-pantal po na yan ay galing po yan sa sa tawag nilang bedbugs. Maraming kagat. So yun po yung mahirap po doon, di ba? Tsaka wala po tayong magiging kaibigan. Gusto ko mang kumuha ng pang-roommate, pero hindi mo matras po yung mga tao. Dahil akala ko yung shelter ay puro mga matitino po yung taong ibinigay. Yung pala hindi naman po mga yung mga tao doon. So hindi po ako kung makakapag-vlog doon sa shelter. Maganda sana i-vlog doon, maganda ang view doon po eh. Nasa likod ka ng airport, ng daming lights. Makikita mo yung aeroplano. Kaya lang guys, hindi po pwede. Hindi po restricted. Alam mo, at saka alam mo po yung naano ko lang po doon sa shelter, no? Kasi yung kapag mabait naman sa akin po yung mga staff, kaya hindi po ako nagrereklamo. Ayaw ko pong sabihin sa mga tao doon na ganito naman yung pakikisama nila sa akin. Ayaw ko po nang sabihin doon sa mga kasama ko doon nagrereklamo sa mga staff. Yung alam mo kung bakit yung iba hindi magandang pakikisama sa kanila dahil nga sa mga ugali din po ng mga doon mga tao, yung mga sa shelter. Kasi ipinagbawal nga naman na wag magdala ng pagkain doon sa loob sa tulugan kasi nga maraming ganito, may cockroach, may mga animal na papasok doon. So hindi po hindi po sila nakikinig. Ako naman yung lahat ng pagkain ko doon na dinadala ay naman mga hindi naman pagkain na galing sa donation. Ganun. Hindi po galing ng donation yung pagkain ko. Binili sarili kong pong pera, pumupunta po ako ng Costco, minsan nagbibitaw po ako doon ng tagba $100, ganun, 75, ganun. Kasi sarili ko pong pera ang binibili ko po ng pagkain doon sa shelter. Hindi ko po yung hinihingi, ganun. So kung yun po yung lang yung hindi po wala po akong warning, walang nilalagay po na mga nilalabag ko po doon sa bid ko. Yung iba pagdating nila may mga na sila, may mga sulat na sila doon, may mga warning na po sila na ganito yung ako po hindi, wala po akong gano'n. Wala pong po sa akin kasi unang-una po wala po ako diyan sa shelter palagi. Nandito ako sa labas. Unang-una na nasa trabaho tayo. Pangalawa, pag kumakain po ako, hindi po ako kumakain doon sa kasama yung mga mga tao doon. Humihiwalay po ako sa kanila para kumain mag-isa. Hindi po ako lalapit sa maraming mga tao. Ayoko pong lumapit kasi yung iba po tingnan mga hindi po kaya tingnan po na alam mo ngayon maraming mga matitino na mga pasyente o yung mga client doon ngayon. Hindi katulad yung mga nakaraang linggo na puro may mga paltik sa ulo, yung mga saltik sa ulo po yung mga nandoon. Kaya araw-araw may pulis, may ambulance. Katulad daw kahapon may nag-away kasi mayroong matanda doon na itim na masyado siyang greedy guys. Kaya hindi siya maganda. Pag may lang uupo doon sa kanyang inuupuan, nagagalit yung matanda. Siyempre naman yung iba, wala namang pangalan, hindi ka pwedeng, wala namang sinabi doon, hindi ka doon pwedeng umupo. Kailangan makakaupo lang doon kung sino-sino lang po yung kikis ng ng kanila. So, yan po yung
update ko po doon sa trabaho. Tapos yung kung halimbawa dudumi ka doon na hindi mo kayang linisin, yung katulad ng yung magsusuot ka ng diaper pagkatapos andon mo rin itatapon. Bawal po yun kasi nireklamo ko po yun. Hindi ko lang po alam kasi nagreklamo na po ako. Mamaya uuwi din po ako ngayon ng maaga guys kasi may meeting na naman ako ng aking case manager kasi every Monday yung akin. So, ngayon, makikita niya doon yung akin na namang mga concern or request ganito na nag-request na naman akong isprehan yung bid ko. Tapos yung sa next week pala mayroon pala akong April 9 mayroon pa pala akong doktor na na sa aking physiatric doctor. So yan po yung hindi po yung anak ko nakaranas naman din yung anak ko ng pagka-homeless at nasa shelter din po siya. Iba naman po yung kanya doon sa shelter. Doon sa WeHope naman siya. Kasama ngayon niya yung matandang nanggagaling dito na naging kilala ko, no. At saka alam po niyo, yung mga tao dyan, hindi natutulog. Hindi po natutulog. Mayroon kaming isang hardol po doon na yung paa niya nakasabit na lang po sa sahig yung kanyang paa dahil puro yung kanyang higaan po puro na damit. Marami na siyang damit kasi po parang pag may mga donation kinukuha niya lahat kasi yung akin lang po, ako na naman po, iba din naman yung aking style, no. Kasi maraming dinonate doon na belt, walang kumuha ng belt. Nakita ko po yung belt. Yung velcro lang, bakol lang ang na medyo naggasgas o nag-ibang kulay. Pero ang tibay po ng belt na yun kasi pure leather po ang mga belt. May tawag dito. Sa mga mahalin din pong belt, may J.Crew, may basta mahalin nagkasa sa akin, so mayroon akong isusuot doon na na belt na aking gagamitin. Ko lang, i-disinfectant ko lang. Kasi nagkasya sa akin para mapalitan ko tong aking isang belt. May mga belt doon ang gaganda. Kinuha ko nga. Kasi pwede na sa mga bata doon sa Pilipinas, so maliliit naman sila. Diba? Hindi na kailangan ng pwede naman nila ipapalis yun. Na yun, maganda na. Kasi ang gaganda ng belt, tunay na leader, genuine leader. Kaya yun po yung inaano natin guys. Parang siya dito, tatrabaho o appointment lang. Sexy naman. Ako kahapon ito, kaya hindi po ako kumukuha doon ng donation kasi makakabili naman ako $14 lang. Okay na yung aking suot. Mickey Mouse, Hello Kitty pa, di ba? Hello Kitty and Friends. Hello Kitty and Friends yung aking suot na t-shirt. Kaya Hello Kitty and Friends. Hello Kitty and Friends. Yan ang natin po. Hindi lang po sa lahat ng araw doon ay pero ako talaga guys, sabihin ko po sa inyo, doon po araw-araw ini-encourage po sa shelter ang mga tao na lumabas para makalanghap naman ng hangin, lalong-lalo na ngayon sa umaga. Maganda ang sa umaga po maganda ang tawag nito, maganda ang morning sun doon, maganda tingnan, saka kaya lang pagdating sa hapon masyado na pong tawag nito, masyado ng windy,
sobrang init, masakit na sa balat. Pero kung gustuhin mo talaga guys na mag ano ka sa init, magbilad ka sa init, okay lang po yun. 162 na. Guys, natanggap ko na yung aking YouTube na money. Nakapag-suldo tayo guys. Suldo natin ng YouTube ngayon ay $117. Kung sa Pilipinas po yan, medyo malaking pera na po. Ayan na po, mayroon na po tayong pang ano. So, mayroon na po tayong pang bili ng pizza sa loob ng shelter. 15 boxes na pizza sa linggo or sa Friday. Kasi pa lalabas kami ni Karen. Siyempre, tatanungin ko muna yung aking social working kung pwede akong magbili ng 15 boxes na pizza sa Costco para ma-order ko yung pizza na yun. Pwede ordering ko, tapos sa Friday kasi day off ko, ay pwede nating ipakain guys doon sa mga taong nasa shelter. Kasi mayroon na YouTube. Hindi. Ngayon, hindi ako makasweldo next month. Kasi wala tayong susweldohin. Kasi hindi pa natin nakukuha yung ating ano. So, yan po. Maraming salamat po. It's my birthday. At itong pera na to na sinusweldo natin ngayon ay gusto ko po itong gamitin para sa birthday ko po. Kasi nasa shelter po ako ngayon. At gusto ko po siyang yung ibibili ng para po doon mag-celebrate po tayo sa shelter, no? So yan po yung gusto ko pong mangyari kung i-allowed po tayo. Kasi hindi daw po pwede dahil hindi daw po pwede kasi ang ano po ay hindi daw po pwede kasi donation po yung pagkain doon. Sabihin ko naman na hindi, donation lang naman din po yung ano po, hindi naman pera ng sa shelter. So ayan na po, mayroon po tayong pera. At syempre kain tayo guys. Siguro yan na po, masaya na po ako nakapagsulto tayo sa time kung ano. Tapos bukas naman hindi ko lang po alam kung magkano susweldohin natin ngayon, ano. Mayroon tayong titingnan po ang buhay ko sa shelter. Maraming pagsubok. Siguro po kung halimbawa po, ito lang pong masasabi ko, huwag po nating ikahihiya kung anong nangyayari po sa buhay natin. Yung mga yung mga nasa shelter po, yung mga sa shelter po ay iba-iba po ang mga buhay doon. Iba-iba po yung mga nangyayari po sa buhay kung bakit sila nasa shelter. Iba-iba po ang mga naranasan po ng mga tao po. Iba-iba yung kasaysayan namin doon. Bawat isa. Yung naging kaibigan ko po ay nagkikimo po siya. Mayroon po siyang, hindi ko po tinatanong kung anong cancer pong mayroon siya kasi may po siya, may cancer po siya.
Wala pa po. Wala pa po yung para sa bukas. Mamaya pa siguro to. Wala pa po yung, kasi yung wala pa po. Wala pa po yung para bukas. Ang iba-iba po yung kaibigan ko po ay may cancer po siya. So, naka-disability po siya sa kanyang pagka-teacher. So, hindi pa po siya two weeks pa. Di, siyempre, mawawala na naman po siya doon sa shelter. Yung si Lailani umalis na rin. Tapos si Tara umalis na din po. Si Ima umalis. Ang naumalis po na nagiging kaibigan ko po si Tara, si Ima, si Lailani, si Franz, si Julia, si Julie. So yan po sila, yung si Art Filipino. Yung po yung mga umalis po na naging kilala ko at nagiging kaibigan ko na mabait po sa akin. Si Miri, parang si Miri. Yung po yung mga naumalis na hindi ko po sila, parang kaibigan ko po, nakakausap ko po sila na So yun po yung mga ko po. Pero yung iba, lalo na yung dalawang Pilipina na nag-aaway tapos pinapapulis po ng isang Pilipina yung Pilipinang isa na pareho naman silang mga may disability. Kuya O, mega love shout out po Kuya O. Thank you so much. So hanggang dito na lang po, yan po yung update ko sa aking shelter ngayon, sa buhay ko sa shelter. Sana po ay hindi po kayo mag-give up po sa akin dahil kung ano man yung naranasan ko po ngayon sa shelter, update ko po kayo kung ano po, kung hanggang kailan po ako dyan. Kung hindi man ako makakahanap ng bahay po, ay talagang mag-iipon ako ng pera para makauwi ako ng Pilipinas. Makakasama ko yung dalawa kong kapatid na mga matanda. Yan lang po. So, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Wag po kayong, ako po hindi po ako nanghihinayang po ako sa buhay ko dito. Hindi ko po to akalain magiging ganito yung buhay ko po. Pero, ang isa lang masasabi ko, I'm so grateful na mayroon pong Samaritan House na nagbigay po ng shelter sa akin, lalo-lalo na sa panahon ng taglamig, na mayroon po akong inuuwian. Hindi ko man magastos man ako sa pera po kasi kailangan ko pong kumain ng medyo magandang pagkain, hindi lang po yung pagkain sa shelter na kinakain ko, hindi po yun. Hindi po ako masyadong kumakain sa shelter. Bumibili po ako ng sarili ko pong pagkain. Yan po, hindi po ako katulad ng ibang Pilipina kung ano lang yung nandoon. Ayaw nilang gumastos. Tingnan mo, ayaw nilang gumastos, nai-scam naman. So, yan lang po. Kuya, bakit shut up naman? Mayroon bang nagagalit, pinapagalitan mo dyan? So, yan po yung buhay ko sa shelter. Hindi ko po kinahiya, sinasabi ko po sa mga anak ko, huwag kayong mahiya. Thank you, and maraming salamat po. Bye-bye po sa akin. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel and hit that notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. Ina-update ko lang po kayo sa kalagayan ko po sa shelter kasi kahapon daw may nag-aaway, may pulis na naman. Kaya kung ano yung mga drama-drama dyan sa shelter po, nababalitaan ko na lang po kasi wala naman ako talaga dun sa loob araw-araw. Nung isang araw na Sabado din, nang dumating ako, sinasabi na mayroong magnanakaw nandoon sa bid namin na magnanakaw. So, hindi po ako kasi nakalak din yung aking backpack, hindi naman nakikita yung backpack ko kasi nakatakip din ng isang bag. Nandoon yung ko. So, yan po. At saka yung bag ko na itong green, hindi ko po yung iniiwan para
para doon po sa, hindi ko po yan iniiwan para ano, dala-dala ko yan palagi. So, yan po ang buhay ko ngayon po, ay katawan ko po puro Makati dahil kinakagat po ng bedbugs. So, at buhay ko po, hindi ko po kinahihiya talaga. Hindi ko po kinahihiya dahil hindi po ako nag-give up. Gusto ko po talaga, ayaw ko po sa lahat ng buhay ko po, ayaw ko pong magiging homeless. Pero wala na po akong choice. Yan nga ang sinasabi ko doon sa Pilipinang, palagi niya akong sinasabihan na be quiet. Sabi ko doon sa kanya, I will be quiet pagdating ng 10 o'clock. But it's 8 o'clock, 9 o'clock, I still have time to talk, and I'm free to talk. And if you want to be quiet, if you want a silence place, get your own private place. Kasi if you want to be silent and you want to go to sleep, should, if the TV in the dining room are still on, then I have time and to talk, and I have a freedom to talk. This is not a private place, this is a shelter. Then you cannot stop me by talking to myself and to my friend. Kaya kung gusto mo ng quiet place, get your own place. Sinabihan ko yung isang Pilipinang matanda. Dati naging kaibigan ko siya, tapos ngayon bigla siyang maging ganyan sa akin. Hindi ko siya, I never spoke to her anymore kasi hindi niya ako kinakausap. Never bother with her, never say anything to her. But she cannot go shut me off. Kasi kung gusto niya ng shut off, kung gusto niya matulog ng mahimbing, matahimik ang lugar, then she needs to get her own place. Kasi sinabihan ko siya, you cannot make me shut up until 10 o'clock. I will be quiet at 10 o'clock. But now it's only 8 o'clock. No. I will continue talking because the TV outside in the dining room is still on and is still loud. Then I had time to talk and I have free to talk. Okay? So, if you want a place, get your own place, get a private place because this one here is a shelter. Yan, nabihan ko yung so, yan po. Thank you so much. Love you guys. Sa aking mga minamahal na mga subscribers, sa viewers, sa mga views, kaibigan matindi, mega loves you out. At sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel. Thank you so much. And I love you guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.